Doc, excuse, can now. Okay. Magandang umaga. Ako nga pala si Sarah J. D. Hernandez. Ako si Lea Pacola. Ako si Minerva Arvin. At kami ang maglilingkod sa araw na ito. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, grade 3. Magandang umaga, grade 4. Magandang umaga po. Dali na kayong umupo. Tiyong. Grade 3, pakibati ang mga grade 4 ng magandang araw. Magandang araw, grade 4. Grade 4, pakibati ang grade 3 ng magandang buhay. Magandang buhay, grade 4! Base sa ating attendance ngayong araw na ito, mahusay mga grade 3 and grade 4 at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Bigyan niyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Meron akong panuntunan sa ating silid-aralan at ang inyong gagawin ay ano? Sundin at makinig. Sundin at makinig. Pakibasa ang ating panuntunan sa silid-aralan. Bobo ng maayos at iligay ang buong atensyon sa guro. Maging aktibo at makilahok sa talakayan. Itaas ang kamay kung gustong sumagot o may nais itanong. Naintindihan ba ang ating panuntunan ngayong araw na ito? Opo. Ngayon, grade 3. Sino makapagbibigay sa akin ng ating tinalakay kahapon? Christine? Tungkol sa pangalan. Mahusay, Christine. Dahil dyan, ikaw ay may premyo. Yay! Ano ang ibig sabihin ng pangalan? Ay, Joy? Kristen, makati mo hatag. Mahusay, Joy. Dahil dyan, meron kang premyo. Yay! Ang pangalan ay tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at buo. Magsitayo ang lahat at tayo ay aawit at sasayaw. Handa na ba ang lahat? Yes! Maligayang batista. Ohalika at magbasa ang gamitin ng Mga mata. unawain, binabasa. Buhay natin ay sisigla. Pagpapasa'y ugaliin, tulad kwento ay basahin. Mga aral itong angkin, isa-isip at tulutin. Ohalika at magbasa ang gamitin Mga mata. unawain, binabasa. Buhay natin ay sisigla. Ang pusa'y ugaliin, tulad kwento ay basahin. Mga aral itong angkin, isa-isip at pulutin. Magaling mga bata, nandun na kayo ang umupo. Ano nga ulit ang ating panuntunan sa una? Maupo ng maayos at bigay ang buong atensyon sa guro. Huwag maingay. Ngayon, grade 3, pakibasa ang ating layunin ngayong
tagpuan, tauhan at tanghay sa kwento. Naibahagi ang kalagahan ng mga elementong tagpuan, tauhan at tanghay sa isang kwento sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling pananaw at nakasusubok ng may kahusayan na magamit ang kaalaman sa mga elementong tagpuan, tauhan at tanghay sa pamamagitan ng pagsulat ng isang maikling kwento. Maraming salamat, grade 3. Ngayon, grade 4, pakibasa ang ating layunin ngayong umaga. Pagkatapos ng kalagayan ng inaasahan sa mga kalagayan, natutuloy ang mayroon Galutin si Niba. tauhan at tanghay sa isang kwento. Naibabahagi ng May kahusayan ang kalagahan ng mga elementong tagpuan, tauhan at tanghay at naipapakita ng may kahalagan ang kaalaman sa mga kaunahing elemento ng kwento sa pamamagitan ng paglikha ng isang poster. Maraming salamat, grade 4. Ngayon, maupo ng maayos at makinig sa ating papanood. Dahil meron akong papanood sa inyo na kwento. At ang kailangan niyo lamang ay panoorin ito dahil pagkatapos nito ay meron akong mga katanungan. Maliwanag po ba? Yes, ma'am. Sa isang bayan ay may napakayabang na aso. Sa kanilang lugar, siya ay kinatatakutan, lalo na kapag kilala ko sa niya ang kanyang pagtakot. Nanginginig sa tao sila pusa, bibi, manok, pabo, kambing, at baboy gabi sa kanya. Hindi nila alam ang gagawin para ang pagpagtago sa kanya. Tuwang-tuwa pa nga si aso kapag alam niyan takot na takot ang mga ito. Huwag maingay! Dahil sa sobrang kayabangan niya, ay napunta siya. Ayan. Nakinig ba at nanood ng mabuti, grade 3 at grade 4? Yes!